Pero the more that I apply for a credit card, lagi din po akong nadi-disapprove or nadi-deny. Ang result, umuutang po ako sa mga lending app. Okay, another query na nanggaling sa isa nating subscriber, pero yung query niya, pinadaan niya sa Messenger sa Facebook, and I understand. At ang sabi niya, okay, basahin ko na lang, "Ma'am, thank you so much sa mga videos mo. I am so encouraged. Pero the more that I apply for a credit card, lagi din po akong nadi-disapprove or nadi-deny. Kaya po, ang result, umuutang po ako sa mga lending app. Ano po ba ang masasabi ninyo sa mga lending app na to? Kasi ma'am, ang daming nagpa-pop up sa aking cellphone. Legit ba sila o okay ba sila ma'am? Sana masagot." Okay, so there you go. Thank you so much for dropping that comment. And I believe ang daming mga gustong makarinig ng ideas dito sa mga lending app na to. Okay, my idea is, meron kasi talaga yung mga lending app na ang ganda ng kanilang terms and conditions. Meron ding mga lending app na kapag na-delay yung payment mo, parang feeling mo mapapahiya ka talaga. Merong nag-trending Do you remember in the past, pinadalhan yung umutang ng kabaong sa kanilang bahay dahil hindi nakapagbayad ng kanyang utang sa lending app na yan. So, di ba nag-trending yan at nakakatakot naman kapag ganon. Okay, so importante sa atin na pag-aralan nating mabuti, magtanong-tanong tayo sa ating mga kaibigan, magbasa, manood sa mga videos, news about lending apps para makita natin kung ano ba o sino ba talaga ang legit at may magandang terms and conditions at meron silang humanitarian consideration. Okay, napaka-importante yon, no? Maganda pa rin sa kalooban kapag alam natin na may mga lending apps pala na at least man lang merong mga humanitarian consideration. So kapag ganun ang lending app, ikaw na bilang client na umutang sa kanila, makokonsensya ka talaga na hindi ka magbabayad. Kasi nga, ang bait ng mga customer service representative. Pero meron din akong na-experience, nakausap ko sa phone na isang customer service, pinakausap sa akin ng aking kaibigan. Kasi nga, umutang siya and then parang pinatry lang niya sa akin makipag-usap. At grabe talaga, the way that they treat you, the way that they speak with you. So, kailangan maging maingat tayo, no? Kasi baka in the future, mapapahiya lang tayo. Hindi ko naman sinasabi na walang dahilan yung mga customer service representative na magalit sa'yo o siguro mapagsabihin ng konti yung kanilang mga client, lalo na kapag delay ang payment. Pero kailangan meron pa din talagang humanitarian consideration. And ito, maniniwala ba kayo doon sa kasabihan na in every rule, there's always an exemption? Or baliktarin natin, there's always an exemption in every rule. So, kailangan maisip ng mga lending apps yon para hindi nila pagsabihan ng kung ano-anong masasakit, no? So, sana ma-fix din ito ng mga lending apps kung paano ba yung dapat gawin para makasingil sila ng maigi at hindi magkaroon ng mga ganong klase ng discussions at hindi magkaroon ng mga ganong klaseng problema between sa lending app na yan at saka yung pinautangan niya. Ito yung mga lending apps na okay. Although, i-consider natin na sa mga lending apps na yan, malaki talaga yung mga interest nila. Kasi syempre, walang collateral. So, naniningil ng processing fee at malaking interest. No? So, parang para sa akin, may dahilan naman. It's normal. Kung ako yung lending app na yon, syempre, wala akong kasiguraduhan na magbabayad yung client na yan.
So, I have to impose certain interest na medyo mataas ng konti for my own security. However, several lending and financing companies have imposed exorbitant interest rates, fees, and charges on their unsecured, short-term, small-value, and high-cost consumer credit, causing Filipinos to fall into debt traps. So, ito. Some of the lending apps I can suggest. Disclaimer. Crisel Morales would like to make it clear that she doesn't want to influence you to borrow from lending apps. This can only be considered in times of emergencies. It will always be upon your decision. Kailangan uutang tayo sa mga lending apps kapag emergency lang talaga. Kapag wala ka talagang matatakbuhan at kailangan mo, so that is the time. Pero yung para mag-depend ka sa kanya, it's not right and it's not good. Kawawa ka naman. Ang dami mong babayarang interest. So, umutang tayo sa mga lending app kapag emergency. Inuulit-ulit ko, ang kulit-kulit ko, sabi ng mga subscribers, ang kulit ko daw, ang dami ko daw sinasabi, inuulit ko. Yes, I have to emphasize or give emphasis sa mga bagay na to para lang ma-instill sa atin, no? Okay. What are the lending apps na I can suggest? Okay, ito yon. Okay, si finbro.ph. Okay. Sa laptop yan, isearch nyo lang sa Google, finbro.ph. I don't know if that's the way you pronounce it, finbro or finbro. Isulat ko na lang siya dito para makita nyo. Baka pwedeng yung logo, ilagay ko din dyan para at least ma-identify nyo kung ano yung sinasabi kong fin or finbro.ph. So, madaling magpa-approve sa kanila. Basta okay yung mga documents na isasubmit mo, legit lahat, yung phone number mo, yung employment mo. So, i-verify kasi nila. Kapag na-verify nila, yung profile mo as an individual, yung source of income mo, kapag nakita nila that you can really be a good client and a good payer, no doubt, i-approve ka nila. Okay? So, yung interest, hindi ko ma-memorize. Ibang topic na lang yon. Ito, suggestion lang. Okay? Kapag sinuggest ko, punta kayo sa Google, itry nyong tignan kung okay yung mga terms and conditions bago ninyo i-go or bago ninyo i-download yung mga apps na yan. Kailangan matignan muna kung okay sila o hindi. So, ano pa ba? Digido is also good. Okay? Digido is good also. Another one is, Online Pilipinas, OLP. Okay din yan. Okay? May mga kaibigan ako, kakilala ko na umuutang sa kanila. Actually, hindi lang pang emergency. Talagang nagde-depend sila for business. Pero yung business kasi nila, ang laki din ng kita nila. So, parang kayang i-cover up yung kanilang inutang kay OLP. Pero sabi ng kaibigan ko or mga kakilala ko na kapag umangat na talaga yung negosyo nila, hindi na sila uutang kay OLP. And that is the best idea and the best decision that you could ever have. So ngayon, okay lang umutang online. Kung anong dahilan, kung magkano yung halaga na inutang mo, saan mo gagamitin, kung negosyo yan, pag-igian mong magnegosyo para kapag lumago ang negosyo mo, hindi ka na magde-depend talaga sa mga online lending apps. Pero again, disclaimer and warning. Okay, mataas ang interest ng mga lending apps na to. Compare doon sa mga interest na pwedeng ibigay sa atin ni bangko kapag meron tayong credit card or na-approve tayo for a personal loan kay bangko. Mas maliit lang talaga yung sisingilin ni bangko sa atin na interest. Sometimes they offer 2.7, 3.2, or 3.5. So, i-compare natin yung interest na yon doon sa interest na binibigay talaga ng mga lending apps. And to think na sometimes, ang mga lending apps na yan, yung interest na pinatong is good for 2 weeks only. O kaya meron pang, nagpapatong ng interest na good for one week only. So, grabe, no? Mataas talaga. At bago tayo mag-apply for a loan, bago natin i-go, so you have to make sure manood sa mga videos like this one, no? Para magkaroon tayo ng idea kung i-go ba natin yan or hindi.
Okay, so there you go. Hanggang doon na lang po muna tayo. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood. Thank you so much doon sa naniniwala sa akin, sa aking kakayahan. Maraming salamat po. Doon sa mga hindi okay, okay, mag-browse na lang kayo ng ibang videos natin dyan. Marami pa naman, ano? Okay, so thank you also to those who subscribed lately sa mga inspiring messages ninyo, yung mga inspiring messages talaga that really touch my heart. Thank you. Thank you so much. At sana makapag-subscribe din yung ibang nanonood dyan na hindi pa nag-subscribe. Please drop by and subscribe. Always tap the notification bell down there so that you can always be notified kapag may bago tayong videos. Muli, maraming salamat. And remember, whatever is that, kahit anong klaseng pagsubok meron ka, remember that life is beautiful because God is so good. Bye everyone!